Ayun na nga mga kwento, muling niyanig ang mundo ng boxing matapos lumutang ang balitang hindi pa tuluyan na isabit ni Vasily Lomachenko ang kanyang mga gloves. Dahil ayon sa ulat ng Yahoo News Japan, ang 38 anyos na Ukrainian legend at dating 3-division world champion ay nagpaplano na isang exclusive comeback ngayong darating na Taglagas. Ngunit ang pinaka nakakagimbal na target ni Loma ay walang iba kundi ang kasalukuyang pound-for-pound king na si Naoya the Monster Inoue. Matapos salunin ni Inoue si Junto Nakatani itong buwan lamang, tila nais ni Lomachenko na subukan ang bagsik ng Hapon na isang dream match na posibleng gaganapin sa isang catchweight. Bagamat may problema sa bigat mga kwento dahil nasa lightweight si Loma at super bantamweight itong si Inoue, marami ang naniniwala ng high-paying fight na ito ang magiging mitsa ng pinakainabangang sagupaan ng kasaysayan ng boxing. Determinado si Loma na palasapin ng unang talo ang Japanese star bago siya tuluyang magretiro. Sa gitna naman ng usap-usapan, nananatiling malaking tanong ang weight class. Kasabi pa lang ni Inoue na nais niyang manatili muna sa super bantamweight division para linisin ang dibisyon, habang si Lomachenko naman ay matagal na naipagbakbakan sa 135 pounds at ayon sa mga eksperto, ang tanging paraan upang matuloy ito ay isang catchweight fight. Sa edad ni Inoue na 33 anyos, ito na ang tamang pagkakataon upang kumuha ng laban na magbibigay sa kanya ng pinakamalaking kita sa kanyang karera. Bukod kay Inoue, nasa radar din ni Loma sina Shakur Stevenson at Teofimo Lopez. Ngunit ang pangalang Inoue ang siyang nagpapatayo ng balahibo ng mga fans sa buong mundo. Handa na nga ba si Loma na bumaba ng timbang o si Inoue ang akyat para harapin ang technical na henyo ng Ukraine para sila ay magtagpo para sa isang catchweight fight? Ikaw ang kwento, kung sakaling may ikasa ito, kanino ka? Inoue o di kay Loma? Samantala, opisyal nang inanunsyo ang resulta ng weigh-in para sa Survivor Series 1, the hunt for the next top contender. Tumimbang ang pambato ng Ifugao na si Carl James Martin ng 122.2 pounds, habang ang kanyang katunggali na si Dimisilio ay nasa 121.1 pounds. Baka sa mukha ni Martin ang determinasyon na mapanatili ang kanyang malinis na record at mapalapit sa inaasam na world title shot. Magkakaalaman na ngayong May 16 sa Philippine Navy Gymnasium sa Taguig City kung sino nga ba ang tunay na top contender. Samantala, nasa alanganin naman ang kampo ng WBC o World Boxing Council World Minimum Weight Champion na si Melvin Jerusalem sa kanyang nalalapit na laban sa Johannesburg, South Africa. Bagamat maayos na nakalusot sa weigh-in si Jerusalem na tumimbang ng 104.4 pounds, laban niyan sa challenger na si Siyakulwa Kusei na tumimbang ng 104.7 pounds. May namumuong ka ba sa mga taga-suporta ng mga Pinoy champion? Mga kwento ang dahilan. Maraming mga boxing analyst ang nagbabala. Kailangang humanap ng knockout si Jerusalem. Ang takot ng marami ay baka madaya o makuha sa desisyon ng mga judges ang laban, lalong-lalo na nasa teritoryo siya ng kalaban. Kaya naman, laban ni Jerusalem. Yan ang mga sigaw ng mga kaubayan mo. Ngunit, ang hamon ay hindi lang ang kamao ni Kusei, kundi ang masigurong hindi maiwan sa kamay ng mga hurado ang kaplaran ng kanyang korona na sana sa pag-uwi ay dala pa niya. Pero syempre Pinoy pa, nako, kayang-kaya. WBC Steel! Hickey Butler, former WBO World Champion, long-time standard bearer. Hickey, please come into the picture too. Sa bawat suntok, may pangarap. Sa bawat... Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. Tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.